Grabe, nagulat nga po ang mga netizen at marami pong hindi makapaniwala nang malaman natin kung gaano kalaki ang talent fee ni Jason sa galing sa SMNI. Sabi po dito sa balitang ito, nagkakahalaga ng 1 million pesos kada buwan ang kinikita ng batikang broadcaster na si Jason sa pagiging consultant ng Sunshine Media Network International. 1 million kada buwan bilang consultant. Ayan, napakalaki naman pala ng talent fee ni Jason Sa, no? Akala ko yung 100,000 per month ni Badoy at ni Eric Celis ay malaki na. Aba, mas malaki pala yung kay Jason Sa. Honestly, hindi ko alam kung gaano kahirap ang trabaho ng isang consultant, no? Pero grabe, ang laki pa din, no? 1 million per month. So, ibig sabihin sa isang taon, 12 million, no? So, nabubusisi po yan ngayon sa Kongreso. Ang pinagtataka ng mga netizen, ang laki na nga daw ng kinikita ni Jason Sa. Bakit di umano'y na-involve pa siya sa mga ganitong kaso? Ayan po, may kinalaman sa pera, which is estafa. So, yun po yung tanong ngayon ng mga netizen, ano? Ako talagang nagulat, ganun pala kalaki ang kinikita ng isang consultant, no? Lalo na siguro sa mga big companies like ABS-CBN or GMA. Nahalukay tuloy yung mga ginawa ni Jason Sa in the past, no? May mga nakikita akong mga comments, mga post na related sa mga pinagpo-post ni Jason Sa dati. Yung mga post ni Jason Sa na debunk, na fact check, no? So sa madaling salita, hinalukay ng mga netizen yung mga di umani ginawang fake news ni Jason Sa, lalo na kay Attorney Lenny. So kung itatype niyo po sa Google yung salitang Jason Sa at fake news, type niyo rin Robredo, makikita niyo ang mga articles, mga debunking articles na dinedebunk po yung mga disinformation na pinost si Jason Sa. Ang dami nun. I-google nyo, Jason Sa, fake news, lalabas lahat, no? Pakinggan natin to si Mima Alicia dahil binoljak niya dito si Jason Sa. Ito po, pakinggan natin. Meron daw hong hangover si Pangulong PBBM. Yan ho yung pakalap ngayon ni Jason Sa. Talaga nga namang wala pa rin pagbabago itong si Jason Sa, no? Fake news at fake news pa din. Anyway, yan yung sabi niya, kaya hindi daw ho naka-attend nung December 3 sa Marawi bombing itong si Pangulong PBBM dahil nga pagod at meron daw hong hangover. Kaya ho, ang pinalabas ni Pangulong PBBM sa mainstream media, tinamaan daw siya ng sakit kahit wala namang sakit. Huli ka, Balbon, wala kang kawala sa mundo ng social media and age of technology, mahirap magpalusot at magkunwari. For example, sasabihin mong may sakit ka, yung pala nasa sosyalan ka lang, sa didami-dami ng makabagong gadget, tiyak huli ka. Tapos ilalagay pa sa Facebook, Instagram, YouTube, X, at iba pang social media, patay kang bata ka. So ano yan? Tayo ay makikiisa sa OP Family Day ngayong araw, ika-2 ng Disyembre. So take note guys, kung pagod ho si Pangulong PBBM galing kasalan, ano to? December 2. Galing kasalan ba yan? Yan o, nakiisa sa Family Day. Sa Malacanang yan. Grabe ka, Jason Sa. At saka sinong maniniwala sa'yo? Ikaw din mismo yung nagpakalap na si Mar Rojas, DA Secretary na inappoint ni Pangulong PBBM. Nangyari ba? Wala. Dapat sa'yo balik sa kulungan. Ayun, narinig natin ano? Yan, si Mima, dati din yan DDS, no? Kakubol ni Jason Sa. Pero ngayon, dinidebunk niya si Jason Sa. Medyo nagulat lang ako dun sa sinabi ni Mima Alicia sa bandang huli. Sabi niya, dapat ibalik daw sa kulungan si Jason Sa. Yun po yung pagkakadinig ko, no? Yung pagkakatanda ko. Ayan, apparently, no? Inaccurate na naman yung post ni Jason Sa, no? So, kaya talagang grabe. Namanghalang talaga ako dun sa laki ng kinikita niya from SMNI as a consultant, no? Considering na ewan ko kung ako may-ari ng kumpanya, hindi ko kukunin na consultant ang isang tao na ilang beses na debunk, ilang beses na fact check, no? Hindi ko kukunin yon. Pero ganun sila no? Kaya naman pati yung mga host nila ay ginigisa sa Kongreso dahil sa pagpapakalat ng disinformation patungkol sa House Speaker, no? Maliban pa doon, alam natin lahat na sobrang rampant nila talagang man-red tag. Sobra talaga yung ginawa nilang pan-red tag, no? Sa mga taong pinaniniwala ang inosente at wala naman talagang link sa NPA, no? Hindi naman talaga red, hindi naman talaga rebelde. Pero ni-red tag nila, no? Ni-red tag nila, lalo na sa Attorney Lenny. Sabi yung dinanas ng Attorney Lenny sa kanila. Kaya maraming tao talaga ang nakapag-create ng puot, galit sa puso nila towards Attorney Lenny because of what they did and what they said
kay Attorney Lenny na pinaniwalaan ng mga uto-uto, no? Nagpalil lang. Pero nagpapasalamat pa rin tayo dahil kahit papano may mga namumulat na at may nagigising na sa katotohanan. Isa na nga po dyan si Mima Alicia, no? Hindi ko lang talaga kayang maintindihan ng isang kumpanya, isang network ay handang magbayad ng ganong kalaki sa isang taong ilang beses nang na-debunk, na napatunayan na nagkalat ng sinasabing misleading, disinformation, fake news, inaccurate information sa content niya, sa post niya. Napatunayan po kinuha pa rin nila at handa silang magbayad ng 1 million per month, no, as a consultant. So ano ng credibility, no, at integrity ng SMNI pagdating dyan. Tayo naman po ay nagtatanong lamang at nagko-conclude base sa mga katotohanang nakikita natin patungkol sa kanila. So yun lamang po ang aking gustong ibahagi sa inyo. Ano pong masasabi nyo? Nagulat din ba kayo dun sa 1 million per month? Ilagay nyo lang sa comment section below. At huwag nyo kalimutang i-like ang video natin. Magkita-kita po tayo sa susunod ng video. Salamat po.